Mahigpit na binabantayan ng mga taga-barangay sa San Jose del Monte, Bulacan ang bahagi ng Marilao River kasunod ng pagkamatay ng 4 na kabataang nag-swimming sa kasagsagan ng masamang panahon. Natagpuan na nitong Sabado ang ika-4 na nalunod. Nakatutok si Jamie Santos. Sa videong ito, sinasaway ng mga taga-barangay ang mga kabataang naliligo sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan sa kabila ng ragasan ng tubig noong Lunes ng nakaraang linggo. Pero ilang kabataan pa rin ang tumalon at lumangoy. Hindi nagkunan ng video pero may 4 umanong kabataang magkakahiwalay na tumalon sa iba't ibang bahagi ng nasabing ilog noong araw na iyan. Isa sa kanila ang 18 anyos na si Mark Ivan Herona na tinangay ng rumaragasang ilog nitong August 10, kasagsagan ng habagat. Umaga ng Sabado, natagpuan ang kanyang labi sa Tabon Creek sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan. Ang sakit na! Iniwan mo kami! Ang hirap mo! Nauna nang natagpuan sa Tabon Creek ang mga labi ng 3 kasama na Herona. Kwento ng mga kaibigan ni Herona, madalas silang naglalaro sa ilog pero matapos ang nangyari, ayaw na nilang bumalik doon. Marunong naman po siya lumangoy kaso nga lang po pagod na siya. Ang mga taga-barangay gaya-gaya kahit linggo at mababa ang ilog, nag-iikot para matiyak na walang maliligo sa ilog. Kasi pag tumaas, lumaki ng ilog, pinapalikas namin sila. Yung tinasabi po talaga namin yung mga batang naliligo po. Kaso lang talagang matitigas din po talaga yung ulo ng mga bata. Pagka lumakas yung ulan, nag-dito kami talaga doon sa ilog para pagbawalan yung mga bata. Tuloy-tuloy naman po yung aming pag-iikot. Po yung mga signage po, yun po yung dadagdag siguro po. Patuloy po natin panawagan sa mga magulang, bantayan yung kanilang na pagsabihan na yung ilog po ay pag malakas ang ulan, delikado. At yung likarin. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Hanggang sa mga kalsada palabas ng Metro Manila, umabot ang epekto ng trapikong naimbudo mula po sa ilang mga binahang lugar. Nakatutok live, si Maki Pulido. Maki! Humupa na ang baha sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue at EDSA, kanto ng EDSA at North Avenue. Pero naging matindi pa rin ang traffic hanggang alas 6 ng gabi. Pasado 1:30 ng hapon, tumigil ang traffic sa EDSA northbound dahil sa baha sa tapat ng isang mall sa North Avenue. Nagbaha rin sa tapat ng isang mall sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Binaybay namin ang kahabaan ng EDSA mula Quezon Avenue hanggang Monumento mula alas 3 ng hapon kanina. Wala kaming inabutang baha, pero talagang mabigat ang traffic. Mahigit 1 oras ang biyahe mula sa kanto ng Quezon Avenue hanggang Monumento na may layong nasa 7 kilometers. Ang ilang choke points ay sa mga karaniwang lugar na iipit kung rush hour. Gapang ang traffic approaching sa isang kilalang mall sa kanto ng EDSA at North Avenue. Paglampas nito, bahagyang lumuwag ang traffic hanggang Muñoz. Pero gapang na uli mula Muñoz hanggang Balintawak o yung exit papuntang NLEX. Maluwag na ang traffic paglampas ng Balintawak hanggang Monumento. Pabalik naman ng southbound mula Monumento, mabigat approaching Cloverleaf at gapang na ito hanggang North Avenue. Ayon kay MMDA Chairperson Don Artes, humupa agad ang baha in 30 minutes to 1 hour. Sadyang marami raw lang talaga ang binuhos na ulan mula 9 a.m. to 2 p.m. na umabot ng 201.7 millimeters. Kung ihahambing sa undoy na 455 millimeters na binuhos sa loob ng 24 oras, ang bumuhos daw kanina sa loob ng 5 oras ay halos kalahati na nito. Kaya na-overwhelm daw ang mga waterway pero humupa rin agad ang baha. Sa ngayon, Emil, makikita mo naman ay maluwag na ang southbound at northbound ng EDSA dito sa malapit sa vicinity ng North Avenue. Pero kanina, kaya daw traffic ayon kay MMDA Chairperson Don Artes ay dahil nagkasabay-sabay ang pag-uwi ng mga tao dahil nga sa mga suspensions nung tanghali. Ito rin daw ang dahilan, ayon din sa kanya, kung bakit hindi sila nag-suspend ng number coding dahil mas bibigat pa ang traffic. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido.
Pati sa Maynila, problema ang baha. At hindi lang mga biyahe at negosyo ang naperwisyo. Pati ilang pasyente sa mga ospital nalagay sa alanganin dahil sa naipong tubig. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, sa nakalipas na 5 oras na nandito tayo sa Espanya Boulevard, ngayon lamang tayo nakakita ng bahagyang paghupa ng baha dito. Sa ngayon, Vicky, wala na sa kalahati ng gulong ang taas ng baha dito. Pero tulad na nakikita mo, itong aking kinatatayuan, ito ang direksyon patungo ng Quezon City. Ito namang kabila, yan ang direksyon patungo ng Quiapo. Hindi pa rin ito nadadaanan ng mga sasakyan dahil marami ang nagdadalawang isip at marami na rin ang mga tumirik sa mga kalye kasi kaya nahaharangan din itong mga daanan. Tulad na nabanggit mo, napakalaking abala at perwisyo ang idinulot ng pagbaha sa ating mga kababayan. Wala pang rush hour pero wala nang galawan ang mga sasakyan sa kanto ng Espanya Boulevard at Caico Street sa tapat ng University of Santo Tomas alas 2 ng hapon. Ang ilang sasakyan nga, ilang oras ang nakatenga at ang mga motorsiklo sumampa sa Center Island para iwas baha sana. Inabot na rin ng tubig. Kung sa gitna ka dadaan dyan, alanganin kasi hanggang bewang na. Hindi na rin kaya. Lumakoy na yung motor ko, sir. Asan? Andyan, sir. Ayan? Opo, sir. Ayaw na. Ayaw na. Tirik na. O, tirik na, sir. Kaya, tiis na lang, sir. Inabot na kami ng pananghalian. Close na ba kayo ng mga kasama mo rito? Opo, close na, close na, close. Close na, close, sir. Para na kami magkakapatid tuloy. Malalaki sasakyan lang ang nakakadaan sa maraming bahagi ng Espanya at ilan lang ang naglalakas loob. Mabagal din ang paghupa ng baha. Mga kapuso, sitwasyon po ito dito sa Espanya, kanto ng Caico, alas 3:30 ngayong hapon. Ilan po sa mga sasakyan dito nakikita ninyo na hindi gumagalaw, oras na ang binilang dito dahil hindi pa rin humuhupa ang baha at marami sa kanila ayaw magbaka sakali na lumusong dito sa napakalalim na baha. Sa ngayon po nakikita natin yung overpass, may mga nag-aantay pa rin dyan, may mga pinipili naman maglakad, lalo na yung mga estudyante na ilan sa kanila, Quezon City pa raw ang uwi. Pero lalakarin na lang daw nila. Sobrang aberya po. Inintay po kasi namin yung suspension ni Isko. Ang suspension niya lang po, LM to senior high school lang po. Tapos di po nila sinama yung college. Mahirap. Kasi ang lalim po ng basa, namin, dinadaanan po namin eh. Commuter man o motorista, lahat naabala. Ayaw niyong ilusong yung kotse. Ayaw. Bakit? Eh, mahirap na. Safety na, baka magalit yung boss natin. Ayaw niyong ilusong. Ay, wala, hindi pwede. Ha? Hindi pwede. Baka masira ang makina. Pati hanap buhay, na perwisyo. Baha na po sa mga dadaanan, sarado na po lahat eh. Yung online, nag-online lang po ako ng ulam. Matumal ngayon, hindi kami online, nagdi-deliver po. Hindi makabiyahe, yan po. Walang kita. Nalagay sa alanganin ng mga pasyente ng mga ospital, tulad sa isang ito sa Caico Street na pinasok ng baha, kaya kinailangan iakyat sa ikalawang palapag lahat ng mga mahalagang gamit. Binahari ng Philippine General Hospital o PGH sa Taft Avenue. Binahari ng mga kalsada sa paligid ng Taft, kabilang ang Calao Avenue at Maria Oroso Street. Marami ang stranded. May mga lumusong. Sobra pong hirap sa mga ganito sa amin na pumapasok po sa araw-araw. Habang ang iba, nag-arkila ng padjak o tricycle. 20, isa, 20. Baha po kasi sobrang taas po kasi ang baha dito sa top. Umaabot tuhod naman ang baha sa Tayuban, kanto ng Avenida. Sa Remigio Corner Rizal Avenue, hanggang tuhod din ang baha. Vicky, hanggang sa mga oras na ito nga, marami tayong mga nakikitang stranded dito sa bahagi ito ng Espanya. Ito sa aking likuran, may overpass dito eh. Marami pa rin yung mga mag-aaral na nandyan na pinipiling siguro pababain muna yung baha dahil wala namang masasakyan. Ang tanging transportasyon sa ganitong sitwasyon ay yung maglakad ka. Yun nga lang, hindi madali ang paglalakad sa ganitong baha dahil lalo pag may dadaang sasakyan, parang inaalon itong baha rito. At talaga namang napakalaking perwisyo po. Hanggang sa mga oras na ito,
marami tayong nakita mga naglalakad, mga mag-aaral, mga empleyado at mga naipit sa napakahirap na sitwasyon. At ito nga, Vicky, naalonesan tayo. Balik sa'yo. Ay, maraming salamat at ingat ka dyan, Ivan Mayrina. Tinamaan na naman ng malakas na ulan ang ilang lugar sa bansa dahil pa rin yan sa habagat. Bukod pa dyan ang namuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang detalye ihahatid po ni Amor La Rosa ng GMA News Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Ayun na nga, babad na nga sa epekto ng habagat ang malaking bahagi ng ating bansa. Magtatagal pa yan lalo't may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo at magpalakas na naman dito sa habagat. Huling namataan ang low pressure area sa layong 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, may chance itong maging bagyo sa mga susunod na araw at kung sakaling matuloy ay tatawagin po ito na Bagyong Neneng. Posible itong maging bahagi ng tinatawag na monsoon trough, isang mas malaking system kung saan mababa po yung pressure at bahagi rin yan itong southwest monsoon o yung habagat. Sa latest outlook naman ng Pag-asa, mababa po ang chance nitong mag-landfall dito sa Pilipinas. Pataywan po kasi yan, pero kahit walang landfall dito sa atin, posible pong mahagip ng direktang epekto nito itong bahagi po ng Batanes. Pero hindi lang Batanes ang dapat maging handa dahil habang umaangat o tinutumbok po niyan itong Taiwan, hahatakin nito lalo yung hanging habagat na magpapaulan pa rin dito sa atin. Pero isang senaryo pa lang po yan. Meron ding isa pang senaryo kung saan may isa pang bagong sama ng panahon na mabubuo naman dito sa may West Philippine Sea. Alin man po sa mga ito yung matuloy bilang bagyo, palalakasin pa rin ito yung habagat na patuloy pong magpapaulan ngayong linggo, lalong-lalo na dito sa Luzon at pati na rin sa bahagi po ng Western Visayas. At nakikita po natin dito sa ating wind map yung possible na paghatak noong mga sama ng panahon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may chance po ng ulan dito yan sa may Ilocos Region kasama ang La Union at pati na rin ang Pangasinan. Ganon din po dito sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mindoro Provinces, northern portions ng Palawan at pati na rin dito sa Bicol Region. Pagsapit po ng hapon at gabi, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. Kitang-kita po natin, natatakpan ng mga kulay. Ibig sabihin po niyan, yan po yung posibleng maranasan mga pag-ulan, malawakan o pwede po yan ay pabugso-bugso o halos tuloy-tuloy. Mas malalakas nga po at mas widespread na yung mga pag-ulan. Kaya maging alerto sa mataas na banta pa rin ng mga pagbaha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos buong araw po ulit ang tsansa ng ulan bukas. Pwede may mga break pa rin, hihinto po saglit pero bubuhos na naman kasabay po ng malakas na hangin after ng ilang oras. Sa Visayas at Mindanao, concentrated po yung mga pag-ulan dito yan sa Western Visayas kasama ang Negros Island Region at meron din tayo nakikita ng mga kalat-kalat na ulan sa Samar and Leyte provinces. Ganyan din po ang inaasahan sa hapon pero meron na rin mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ganon din sa Caraga Region. May mga malalakas na ulan dito po yan sa Antique, yan po ay epekto rin ng habagat. Mga kapuso, mataas ang tsansang halos buong linggo na naman ang mga pag-ulan na dala po ng habagat kaya ingat po at palagi mag-monitor ng advisories o warnings ng Pag-asa. Ngayon, kung babalikan po natin yung outlook ng Pag-asa, meron pa dito sa labas, meron pang isang namumuong bagyo sa Pacific Ocean. Posibleng lumapit din po yan o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility next week. Pero dahil masyado pa namang malayo, pwede pa pong magkaroon ng pagbabago, kaya tutok lang sa updates. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Good evening mga kapuso! Ready to sing his heart out si Will Ashley para sa album launch niya this September. Pero ang debut single naman niya, paborito, nag-top na agad sa isang music chart. Pero sino kaya ang inspirasyon ng isulat niya yan? Ichichika yan ni Aubrey Carambel. Mismong si delivery boy star Will Ashley ang bumisita sa ticket booth ng isang mall sa Quezon City para magbenta ng tickets para sa gaganapin niyang album launch this September. Ang fans natuwa nang masilayan si Will. Meron pang ilang nakapagpa-selfie at nakapagpa-autograph. Asahan nila dito ang
mga kakantahin ko na original na. Hindi na siya yung mga parang cover lang. And syempre, like the usual, sasayaw pero this time talagang pinaghahandaan kasi nga first album launch. Masaya rin si Will na nag-number 1 ang kanyang debut single na paborito sa iTunes Philippines. Sa recording ng kanta, sinabi ni Will kung gaano ka-espesyal sa kanya ang paborito na isinulat daw niya last year after makalabas ng bahay ni Kuya. Sinulat ko to para sa mga mahal ko sa buhay, ganyan. Sa mga tao na merong kanya-kanyang paborito na tao, na person sa buhay nila, o paboritong bagay. Basta ganun. Yun po. Tiyak din daw na marami ang makaka-relate sa lyrics. Very Gen Z siya. Kumbaga, kung pang usual na mga sinasabi ng mga kaidaran ko. Sa mga minamahal. Sa mga minamahal nila. Pero Will, sino nga ba ang naging inspirasyon mo sa pagsulat ng kantang paborito? Masasabi mo na si Mika din yung isa sa inspirasyon mo ngayon? Oo naman, syempre. Malaking factor din talaga si Mika. Kasi tagal din namin nagsama sa loob ng bahay. Tapos paglabas, dun sa Hotel 88, naka-lock-in din kami. So, ang dami na namin din na pagdaanan in isang taon na nakalipas. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Dahil pa rin sa baha, walang galawan ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa Quezon City, pati sa bahang EDSA hanggang Mandaluyong. Pero kung ang mga motorista ay problemado, may ibang pa-jet ski na lang. Nakatutok lang. Si Dano Tingkongko. Dano! Mel, tulad sa maraming lugar ay maraming bahagi din dito sa Quezon City ang nagolpe de gulat sa baha dahil sa malakas at walang tigil na ulan kaninang umaga hanggang hapon. Kasama na rito ang pwesto natin dito sa bahagi ng Araneta Avenue malapit sa Del Monte. Ang walang galawang trapiko mula Mandaluyong umabot hanggang lagpas Gate 4 ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ang sala rin, ang bahang itong nilikha ng ulan mula pa magdamag. So, nandito tayo ngayon sa EDSA Camp Aguinaldo kung saan standstill yung traffic mula sa bandang show o lagpas ng show dahil dito sa harap ng Camp Aguinaldo ay malalim yung tubig. So, yung ginagawa ng mga enforcer, isa-isa nila yung kung sino yung pwedeng dumaan o kung sino yung hindi. Depende yan sa kung kaya ba ng sasakyan at tumawid kasi merong iba na tumirik. So, yung ibang mga motor din, hinahalin-hinan para lang sigurado na walang tumirik na sasakyan at natika ng traffic sa malalalang ang traffic na sitwasyon dito sa EDSA. Ang mga enforcer nagtatawag na ng sasakyang kaya at gustong tumawid sa baha. Tinatraffic sila sa kung saan pinakamababaw. Walang gustong sumubok nung una sa takot na tumirik. Pero nang may naglakas loob at nakalusot, sumunod ang iba pa kaya kahit papano nabawasan ng mga tenggang sasakyan. Wala ring galawan ng mga sasakyan sa bahagi ng Quezon Avenue na malapit sa South Triangle dahil sa baha sa kalapit na Sergeant Esguera Avenue at Panay Avenue. Sa Mother Ignacia Avenue naman, minuto lang ang binilang bago umakyat at halos maglagpas tao ang baha. Sa Summer Avenue sa Barangay South Triangle, bumagsak ang bahagi ng kisame at roof deck ng isang kondominium. Wala namang sugatan. Binaha rin kaya hindi madaanan ang bahaging ito ng NS Amoranto Street at G. Araneta Avenue. Ang pickup na ito, bubong na lang ang kita. Ang ilan pilit lumusong sa baha. Ang iba tulad ng rider na ito walang choice kundi maghintay kesa sumugal ng tirik. Ang iba naman tulad nito, pa-jet ski na lang muna. At Mel, kanina sa Panay Avenue sa Barangay South Triangle, 2 sasakyan ang nabagsakan ng puno. Kabilang po dyan ang crew cab ng GMA News. Wala naman pong nasugatan sa insidente, Mel. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkongko. Bumagsak na puno at gumuhong lupa ang epekto ng habagat sa ilang lugar sa Benguet. At dahil sa patuloy na pag-ulan, nangangamba na ang mga residente na makaranas muli ng flash flood. Nakatutok doon live, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy.
Emil, halos araw-araw nang nakararanas ng pagguho ng lupa dito sa probinsya ng Benguet dahil sa habagat. At ayon sa Mines and Geosciences Bureau, asahan daw na mas tataas pa ang tsansa ng pagguho ng lupa sa ilang mga lugar, partikular itong kabilang sa high at very high landslide susceptible areas. Sa gitna ng malakas na ulan, bahang may kasamang putik at napuno ng putik at baha ang umaagos sa Governor Bado Dangwa National Road sa barangay Balangbelis sa Kapangan, Benguet. Sa Ukab, Itogon, isang puno ang bumagsak sa gitna ng kalsada matapos gumuho ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Agad nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Sa parehong barangay, isinara sa mga motorista ang kalsada matapos gumuho ang lupa sa lugar. Sa barangay Poblasyon Atok, gumuho ang lupa sa isang bundok. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa mga kalsadang natabunan ng lupa sa Bontoc Mountain Province. Inaasahan ng mga residente ang mabilis na pagsasaayos ng gumuhong slope protection sa Governor Bado Dangwa National Highway sa Tublay, Benguet. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera, ang accumulated rainfall sa Baguio City at Benguet mula August 1 hanggang 9 katumbas ng ulang pang 1.5 buwan. Kasalukuyang ino-open yung part ng Bangho Daklan Tublay. Yung bumigay na net, hopefully ngayon ma-open yan. Pero may alternate road naman yan, yung mga provincial roads natin. Pero delikado pa rin. Pati economy, movement, lahat affected. Ang mga nakatira naman sa Sitio Bayabas, Barangay Pico sa La Trinidad, nangangambang muling makaranas ng flash flood. Ayon sa mga residente, dahil sa walang tigil na ulan, halos araw-araw nilang nararanasan ang malalakas na pagbagsak ng tubig mula sa bundok. Naglagay ng mga residente ng mga tarp sa harap ng kanilang mga bahay bilang panangga sa bumababang tubig. Umaasa ang mga residente na magiging maayos na ang daloy ng tubig kapag naayos ang ginagawang drainage canal. Emil, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paalala ng provincial LGU sa mga motoristang dumadaan dito sa mga possible alternate route ng Baguio City at Benguet. Katulad na lamang dito sa Suyok Pozos Road, sa Baguio Bontoc Road, Nueva Vizcaya Road at Quezon Road. Ang ilan kasi sa mga daan na ito ay nakapagtatala pa rin ng landslide at rockfall dahil sa umiiral na masamang panahon. Emil. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na ibigay ang 125 million pesos na confidential fund ng kanyang opisina sa dating pinuno ng Vice President Security and Protection Group. Ayon po yan mismo sa dating Special Disbursing Officer ng OVP na siyang unang hostile witness ng prosekusyon. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Ang iniharap ngayon ng prosecution, si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Antemano, sinabi agad na ipiniresenta siya bilang hostile witness dahil boss pa rin niya si Duterte at meron daw itong counter affidavit na pinagtatanggol ang bise kaugnay sa confidential fund. Tumutol dito ang depensa pero diniklara pa rin ng presiding officer na hostile witness si Acosta. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Ang epekto ng pagiging hostile witness, pwede siyang tanungin ng leading questions o yung mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosecution na kumpirmahin ni Acosta. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong Bisaya, kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor. 2 beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang unang gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit nung humarap ito sa pagdinig sa Kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog, tama na po itong panluloko sa atin.
Matapos nito, nabawasan ang pagsasalita sa Bisaya ni Acosta. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng letrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa. May we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI generated? Yes. Ang pera inilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina. Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lechica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise, gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lechica ay si Ma'am Sara Duterte. Pinunto rin ng prosecution na kay Lechica rin napunta ang confidential fund para sa taong 2023. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa Kamara. Without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lechica? Hindi po. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na ni Lechica kung saan ginamit ito. Yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho niyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton, kay Sir, kay security officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. Kinumpirma rin ni Acosta na sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para i-liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan ni Lechica sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund. Sa lahat ng mga dokumento isinumite nyo sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lechica? Wala. Vicky, meron namang witness kanina na umuwi na nakangiti at yan po si Marivic Pareha. Siya po yung pinatawag na witness pero hindi na po siya tinanong ng prosecution dahil nagkasundo po ay magkabilang panig o sila po ay nag-stipulate dun sa mga dokumento na dapat sana ay lalamanin ng testimonya po ni Pareha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.